For today's video, pag-uusapan natin NMAX version 2. Nagpagas lang, nagpa-refill lang ng gas, biglang ayaw na mag-start. Tapos may check engine. So ganito yung nangyari. Alas 4 ng umaga, umalis ako sa bahay. Ito yung GC namin. Yan, tapos 4:30 nasa Caltex na ako sa North Fairview, sa may tabi ng Canto Pares. Nagpa-refill ako ng 100 pesos. Tapos nung mag-start na ako ng makina, biglang ayaw na. Hindi ako naka-side stand Tapos nakapiga ako sa preno. Ayaw na mag-push start. Okay naman lahat ng mga ilaw, busina, goods lahat. Basta ayaw lang mag-start. So ito na yung mga sumunod na nangyari. Mga sir, baka sakaling may makatulong. Andito ako ngayon sa may Commonwealth. Bigla na lang ayaw niyang mag-start. Bali, nagpagas lang ako dito. Nagpakarga lang ako ng 100 pesos. Bigla na lang ayaw niya mag-start. Ito yung remote, okay naman yung remote niya eh. Ay, may nakalagay na check engine tapos bigla na lang ayaw eh. Okay naman yung side stand niya, hindi naman goods naman siya, ginagamit ko siya kasi naka 15,500 na siya ngayon. Bale, na regular naman na natin change oil, tapos napapalitan yung air filter. Ako na nangyari, basta bigla na lang pagka refill ko ng gasolina, bigla na lang ayaw na mag-start, tapos may lumabas na check engine. Nilolong ride ko pa naman to, okay naman to. Wala, ayaw na Baka sakaling may makatulong tapos makapagbigay ng idea yung mga naka-experience na ng ganito. Tapos yung battery naman itong remote, naman to, regular na napapalitan. Pero lahat meron siya, may ilaw. Signal light meron. Yung hazard niya meron. Busina meron din. Wala, bigla na lang ayaw. Baka may naka-experience ito pa pa-advise na lang kung anong gagawin. Kasi walang mekaniko na malapit dito eh. Along Commonwealth ako. Dito sa may Canto Pares, tabi ng Caltex. 4:58 AM na. So nakapag-book na ako ng Lalamove. Ayan, nakaalis na kami dito sa may Caltex North Fairview. Diretso ko na sa bahay kasi kung magbabaklas lang din naman ako, sa bahay na lang. Kaaga-aga ko pa namang gumising. Tapos sasakay lang pala kami ng NMAX sa L3. Okay, so malapit na tayo sa bahay. Dito tayo sa may Mountain View Subdivision. So ito na, buksan na natin tong right side. Silipin natin bakit tayo mag-start. Kasi pag in-start siya, hindi yan naka-side stand nakataas yung side stand yan. Ayan Tapos ayaw talaga. Pero tumutunog naman yung fuel sensor niya. So ito na siya, yung socket ng stator. Natatanggalin ko pa lang to, pero testing muna natin kung magi-start ba siya. Yan kasi ayaw talaga eh. Testing. Yun. Gumana siya kasi nagalaw-galaw ito. So kailangan makita ko muna yung loob nito kung sunog na. Ay, ayun pala, sunog na pala yung socket nya, pati itong isa nasa loob. So ang gagawin natin, dahil nag-start na siya nung ginalaw-galaw, palitan natin to, hanap tayo ng ceramic.
O kaya pwede siguro irekta kung walang mahanapan, ceramic. Kasi pag nirekta baka mamaya yung kabilang sakit yung papunta ng ECU, ito yung kadugtong nito. Baka yun naman ang masunog eh. Kaya sige, hanap muna tayo ng ceramic. So ito na yung nabili natin na AdPro na ceramic socket. Yan. Tumataginting siya na 700 pesos. Bagay kailangan naman kasi agad may kabit. Sa black app kasi tsaka sa orange app, more or less 500 lang siya. Ayan, nabaklas na natin yung yung ceramic socket. Tapos ito nalagyan ko na ng i-terminal ito. Bali, hihinangin ko na lang siya dito. Yan. Pati itong kabila, papalitan ko rin ng mga i-terminal yan. Ready na yung ating panghinang. So dapat ganito, maayos yung pagkakahinang niya. Para kapit na kapit. Yan. Liwanag. Isunod naman natin tong isa. Ito naman, yung tatlo dito. Yan, tapos na natin siyang ihinang. Tapos, syempre pagtapos ihinang, kailangan lagyan pa rin ng mga electric tape bawat isa. Kabit na natin yung ceramic na socket. Tapos, babalutan din natin. Pag may socket na siya na ceramic, babalutan din natin ng electric tape yung buo para hindi pasukin ng tubig. So, hihigpitan na lang natin tong tatlong nut. Tapos, bago natin babalutan ng buo, electric tape ang ibabalot natin dyan. Pero, testing muna natin. Yun, gusto siya. Yan, okay. Lalagyan na natin tong cover niya. Ito yung cover niya, AdPro. Tapos balutan na natin ng electric tape. Ayun, so natapos na natin ikabit ang ceramic socket. Tapos yan, balot na ng electric tape yan para hindi mabasa. 4 na patong yata ang ginawa ko dito. Siyempre, testing ulit. Ayun, nawala na rin yung check engine, no. Kaya sabi ng iba, pagka dadalhin daw doon sa may diagnostic tool. Ito, pag naikabit mo naman yung error niya yan, ito, pag naiayos na yan, kusang nawawala yan. Start natin. Ayun. So okay na siya. Tapos ayos na lang natin yung niya para hindi siya gumagalaw-galaw. Isa pa. So all goods na siya. Tapos magpapalit na rin pala ako ng battery nito. Yung battery palitan na natin. Yan, medyo makalat lang. Pero tapos na tayo. Testing ulit. So, goods na talaga siya. MDL. High and low. Hazard. So, goods naman. So yun, sa mga naka-experience din ng ganito, ganun lang yung gagawin nyo. Tapos syempre ipapasalamat ako sa mga nag-comment, sa mga tropa na na nag-suggest. May nagsasuggest sa akin na i-long wire ko na siya. Yung long wire ba na stator to ECU na. Kaso kasi nakabili na ako nung AdPro na ceramic. Sabi ko susunod ko na ng ilo-long wire. Importante kasi magamit muna. So 15,515 odo. Doon pa lang na sunog yung stator socket. So ito yung stock na socket ng stator, yan sunog na sunog yung loob. So pinagtataka ko bakit kaya nasusunog. Pero sabi nung iba ng mga napagtanungan ko,
Ano daw kasi pag mahina na yung battery. Pero malakas pa naman yung battery nito eh. Kasi nasa ano pa naman eh, ilang volts na ba. Ayun, 12.2 volts pagka hindi pa in-start. Pero pagka mag-start tayo, bumagsak siya ng 11.5. Tapos yan, nagiging 13.8. Pa-idle lang. Hanggang 14.1. 14.2. So, pag umaandar naka-idle, 14.2 volts. Pero sige, palitan ko na rin ng battery dahil sabi ng iba, pag mahina na battery ganun. Dahil ano to eh, December 2023 itong NMAX na to. So, magti 3 years na siya. 2 years mahigit na. Kaya sabi ng iba, palitan mo na rin ng battery. Yan, ito hindi ito itatapon dahil remembrance to na naaberya tayo sa may Caltex sa North Fairview.